Sinusubukang takutin ni Lula si Trump sa muling pagpapaandar ng atomikang bomba ng Brazil. Isinama ng presidente ang pambansang depensa sa kanyang plano ng pamahalaan, binanggit si Donald Trump. Nagsalita tungkol sa mga panlabas na banta at sinabi na hindi dapat mabigla ang Brazil. At inilagay niya sa sentro ng debate ang pagkukulans ng kasunduan sa hindi pagpapalaganap ng nuklear. Sinabi niya na nanatiling armado ang malalaking kapangyarihan habang mahina ang industriya ng depensa ng Brazil. Gusto kong malaman ninyo na isasama ko sa aking programa ng pamahalaan ang usapin ng depensa, mga pare. Unang beses kong isasama ang usapin ng pambansang depensa sa programa ng pamahalaan upang makapagbigay ng pampublikong pangako. Anong uri ng depensa ang gusto natin sa bansang ito? Naroon mismo ang bigat ng politika. Iniwan ni Lula ang mensahe ng soberanya na may pagtutol, kasabay ng pagsisimula ni Trump na gawing estratehikong pagsubok ang eleksyon sa Brazil para sa impluensya ng Estados Unidos sa Latin America. Lumalaki ang usapan dahil nililimitahan ng konstitusyon ng Brazil ang aktibidad nuklear sa mapayapang layunin at anumang paglapit sa armas nuklear. Talibas ito sa batas, internasyonal na kasunduan at sa realidad ng pambansang budget. Habang nangyayari ito, naghahalo na sa eleksyon 2026 ang depensa, krimen, hangganan, soberanya at panlabas na presyon. Ano ba ang nais patunayan ni Lula sa talumpating ito? Bakit biglang mahalaga kay Trump ang Brazil? Paano naging bahagi ng labanan na ito ang krimen na tumatawid ng mga hangganan? Ikukwento ko na lahat ng yan sa'yo kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy. Nagpahayag si Lula sa seremonya ng paglulunsad at pagbibinyag ng barkong Chunya Moreira, sasakyang pandagat ng hukbong dagat na itinayo sa Itahay. Naging entablado ng politika ang kaganapan dahil ginamit ng Pangulo ang isang usaping pambansa para sabihin na isasama niya ang paksa sa kanyang programa ng pamahalaan sa kampanya para muling mahalal. Ayon sa mga ulat ng Reuters at ng Ahensya Brazil, sinabi ni Lula na kailangang maghanda ang Brazil upang ipagtanggol ang kanyang soberanya, kayamanan at teritoryo. Hindi dapat umasa lang sa pagpapalit ng lumang gamit o biglaang tugon tuwing may internasyonal na krisis. Pinakasensitibo noong maalala ni Lula ang boto niya kontra paglaganap ng sandatang nuklear at kinuwestiyon kung totoong inalis sa serbisyo ng mga bansang may ganitong armas ang kanilang mga arsenal. Binanggit niya ang Pakistan, Hilagang Korea, India, China, Rusya at Estados Unidos bilang mga halimbawa ng mga bansang nagpatuloy na armado o pinalawak pa ang kanilang lakas nuklear. Dahil ang konkretong katotohanan, pakinggan mo, ang konkretong katotohanan ay ako ay naging miyembro ng Constituent Assembly. At ako ay isa sa mga bumoto laban sa paglaganap ng mga sandatang nuklear. Dahil may pangako na, alam mo na may sandatang nuklear, ay magde-deactivate ito. May nag-deactivate ba? Mula noon, ang Pakistan ay nag-armas. Ang Hilagang Korea ay nag-armas. Ang India ay nag-armas. Ang China ay nag-armas. Ang Rusya at Estados Unidos ay patuloy na gumagawa ng mas marami pang mga sandatang nuklear. At tayo, hanggang kamakailan lang, ang ating industriya ng depensa ay halos wasak na. Ayokong magkaroon ng digmaan. Ayokong mabigla o mahuli ng di inaasahan. Sa halip na pag-usapan lang ang tungkol sa barko, industriya ng paggawa ng barko o modernisasyon ng militar, inilagay ni Lula ang Brazil sa loob ng pinakamapangganib na pandaigdigang usapan ang tungkol sa karera ng armas. Ang problema para kay Lula ay hindi basta-basta kayang gawing programa ng bomba ng Brazil ang mga salita lang. Itinatadhana ng konstitusyon ng 1,900 at 88 na lahat ng aktibidad na nuklear sa teritoryo ng bansa ay maaari lamang payagan para sa mapayapang layunin at may pag-apruba ng Kongreso Nasyonal. Kinilala ng pamahalaan ng Brazil sa opisyal na talaan na bahagi ito ng kasunduan sa hindi pagpapalaganap ng sandatang nuklear mula 1998. Pumasok si Trump sa kwentong ito bago pa man lumakas ang usapin tungkol sa nuklear noong ika-24 ng Hunyo 2026. Iniulat ng Agência Brasil na nagbahagi ang Pangulo ng Estados Unidos ng artikulo mula Newsmax tungkol sa eleksyon sa Brazil bilang susunod na malaking pagsubok sa Latin America. Ayon sa artikulo, ang Brazil ang pinakamalaking bansa sa rehiyon at ang halalang pampanguluhan ay maaaring isa sa pinakamahalagang tunggalian sa hemispero.
Tumindi ang tensyon ng sabihan ni Lula si Trump na huwag makialam sa eleksyon sa Brazil. Iniulat ng Reuters noong Hunyo 17, 2026 na kinilala ni Lula ang karapatan ni Trump sa sariling paninindigang pampulitika, ngunit nilinaw niya ang desisyon sa Brazil ay para sa mga Brazilian. Si Trump naman sa kanyang panig ay nagsabi na ang Brazil ay nasa isang mapanganib at mahigpit na kalagayang pampulitika. Lumabas na sa magalang na larangan ng diplomasya ang alitang ito at pumasok na sa labanan ng kapangyarihan. Sinusubukan ni Lula isuot ang kasuotan ng soberanya habang ipinapakita ni Trump na naging estratehikong alalahanin ang Brazil. Ang organisadong krimen ang naging malinaw na tulay ng halalan sa Brazil at interes ng Estados Unidos. Noong Mayo 2026, inanunsyo ni Marco Rubio na ikokonsidera ng Estados Unidos ang Primeiro Comando da Capital at Comando Vermelho bilang dayuhang teroristang grupo simula Hunyo 5. Mga dayuhang teroristang grupo, epektibo Hunyo 5. Ayon sa Reuters, tinalakay ni Flavio Bolsonaro ang paksa sa Washington at itinuturing ito ng mga kaalyado bilang paraan para bigyang diin ang pampublikong seguridad. May mga grupong kumikilos sa iba't ibang estado sa Brazil, nag-aagawan sa ruta, nagpapalipat ng pera at napapansin ng mga dayuhang autoridad. Pagdating ng mga grupong ito sa teritoryo ng Estados Unidos, hindi lang ito issue ng pampublikong seguridad ng Brazil, kundi nagiging internasyonal na usapin sa seguridad, pinansya, hangganan, kalakalan ng droga at parusa. Sinusubukan ni Lula tumugon gamit ang soberanya at pambansang depensa habang si Trump ay tumutugon sa presyon, pag-uuri, parusa at pagbasa sa politika ng eleksyon. Sa gitna, ang karaniwang Pilipino ay nanonood ng labanan kung saan ang krimen ay ginawang pampulitikang gasolina. Ang pahayag tungkol sa hindi pagpapalaganap ng nuklear ay nagsisilbi ring paraan ni Lula para subukang ilihis ang usapan sa halip na sumagot lang tungkol sa mga grupo, parusa, kawalan ng seguridad at problema. Ações, sanções, insegurança. Na hindi lang ito usapan tungkol sa soberanya, sandatahang lakas at depensa ng seguridad, kundi pati na rin sa sandatahang lakas at depensa ng teritoryo. Isa itong estratehiyang umaapela sa damdamin na tumatama sa pambansang pagmamalaki pero may pangganib din. Ang paggamit ng temang nuklear bilang mensahe kay Trump ay maaring magmukhang katatagan sa iba, ngunit mapanganib na kapusukan sa iba. Kailangan ng Brazil ng depensa, protektadong hangganan, matibay na intelihensya at totoong laban sa pera ng krimen. Hindi ito tungkol sa pagbibida sa atomika, kailangan lang gumagana ang Estado. Lumitaw si Flavio Bolsonaro dahil naging pandaigdigan ang usapin ng seguridad. Nagpunta siya sa Washington, nakipag-usap sa mga opisyal ng Estados Unidos at dinala ang usapin ng mga paksyon sa gitna ng ugnayang bilateral. Ang labanan sa 2026 ay dumadaan sa hindi komportableng tanong na ito. Ang seguridad ba ituturing na pambansang prioridad o mananatili itong bihag ng pansamantalang laro ng politika? Ipinapakita ng talumpati ni Lula sa Itajaí na sinusubukan niyang pasukin ang espasyong matagal nang nilalayuan ng kaliwa. Depensa sandatahang lakas, industriang militar at matibay na soberanya. Ginagawa niya ito habang ginagawang piyesa ni Trump ang Brazil sa regional na tablero at habang ang mga parusa sa mga network na may ugnayan sa Primero Comando da Capital ay nagpapakita ng malalim na sugat. Ang usapan ukol sa sandatang nuklear ay hindi naglalantad ng bumbang gawa ng Brazil, ngunit nagdudulot ng mabigat na tanong sa diskusyon. Gusto ba talagang protektahan ng gobyerno ang bansa o ginagamit lang nito ang takot mula sa labas para protektahan ang sarili nitong naratibo, kaya nagiging iba ang bigat ng 2026? Ang eleksyon ay hindi lang tungkol sa ekonomiya, mga programang panlipunan o kasikatan. Ito ay tungkol sa kung sino ang may autoridad harapin ang mga paksyon, makipagnegosasyon sa Estados Unidos, panatilihin ang soberanya at pigilan maging danan ang Brazil. Para sa internasyonal na kriminal na network, tumaya si Lula sa depensa at pinatamaan si Trump dahil sa kabiguan sa pagpigil sa paglaganap ng mga sandatang nuklear. Itinuring ni Trump ang eleksyon sa Brazil bilang pagsubok na impluensya, tumawid ang organisadong krimen ng hangganan at napatingin ang mundo sa Brazil. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa iyong screen. Kami ay independenteng channel na nagsusulong ng tama at totoong impormasyon. Ang iyong tulong ay nagpapalakas sa amin.